Good evening everyone, kamusta po kayong lahat? Ngayon, ang topic po natin ngayon ay about God turns negative into positive. So, ang ating verse ay magmumula sa Genesis chapter 39 verse 2. The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. So, sa Tagalog version, ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potiphar. So, ang mga katulad ni Joseph, katulad ni Joshua, ni David, ni Moses. So, pare-parehas sila nagtagumpay at sinamahan ng Panginoon dahil sa presensya ng Panginoon. Kaya, yung katagumpayan talaga nasa kanila. So this time, siguro, alam niyo kung ano yung mga nangyari sa buhay ni Joseph. Yung nandiyan na ipinatapon siya, naging alipin siya ni Potiphar, ang alam ng kanyang ama ay namatay na siya. Pero bagamat, kahit ganun nangyari sa kanya, pinagpala pa rin siya ng Panginoon. So, napilitan siyang pumunta ng Canaan, ay mula Canaan hanggang Ehipto. At dahil nangamuhan siya, pumasok siya sa bahay ni Potiphar. Pero pinagtagumpay pa rin siya ng Diyos. Nandiyan yung presensya ng Diyos, sinamahan siya sa kabila ng pinaghirapan niya. Sa mga paghihirap na naranasan niya, nandiyan yung Diyos sa kanya. So, bakit ba siya laging sinasamahan ng Panginoon? At nandiyan yung presensya ng Panginoon. So, mula dun sa Ehipsyo, naging pinagkatiwalaan siya sa lahat. Maliban na lang dun sa asawa ni Potiphar na lagi siyang inaakit. Kaya minsan naiwan yung balabal niya, na-frame up siya, at sinabi ng asawa ni Potiphar na nare-rape siya. So, pinakulong siya ni Potiphar. So, grabe yung pangyayari sa buhay ni Joseph. Yun nandyan yung ibinenta siya, pinatapon siya sa balon, at binenta siya sa mga Amalekites. So, hindi hadlang yung kung ano man yung mga pinagdadaanan mo at kung ano man yung mga nangyayari sa buhay mo. Ang importante yung lagi kang ginagabayan at sinasamahan ng Panginoon. Nandiyan yung presence of God sa'yo. At para tayong kailangan magkaroon ng presensya ng Panginoon para magtagumpay. Kaya dito sa verse 23, hindi na halos nakikialam ng bantay sa ginagawa ni Jose kasi si Yahweh ang kasama niya. God's presensya ng Diyos. At yan na yung kaya't pinagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang gawain. So, God's presence is always flourish and prosper. Kahit anong sitwasyon pa yan, nasa bahay siya ng Potiphar, nakulong, nagpa-prosper pa rin siya. At God's presence is always, we need to turn negative into positive. So, sa lahat na nangyaring pangyayari sa buhay ni Joseph, at kahit anong sitwasyon niya sa buhay, ano pa yung nangyayari sa'yo, kapag sinamahan ka ng Diyos, lahat ng negative pwede maging positive. Sa Diyos lang nangyayari yon, na yung negatibong pangyayari sa buhay mo nagiging positibo at naghahatid ng kalugaran sa ating Diyos. At sa lalo na sa mga nasa ibang bansa na nangangamuhan, na parang kahit ano man ang pinagdadaanan nila, kahit ano pang negative yan sa paningin ng tao, pag sinamahan ka ng Diyos, yung negative nagiging positive. God's presence is always
we need. So, ano bang dapat natin gawin? Let's seek God's presence. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Yan yung sikreto kung bakit naging matagumpay si Noah, Moses, Abraham, sila Jacob, si Prophet Daniel, David, at yung mga prophet sa Bible. Kasi presensya ng Diyos. Sinasamaan sila ng presensya ng Diyos. So, kailangan hanapin natin yung presensya ng Diyos. Kasi ang Lord ang magpapatagumpay sa atin. So, si Joseph mula sa Canaan, sa pinanggalingan niya, sa pamilya niya, at sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya, ng mga negatibo hanggang sa iangat siya ng Diyos, gawing isa sa pinakamataas na posisyon doon sa Egypt. Parang Vice President ng United States of America. Yun yung naging position niya. Pero lahat ng yon nangyari because of the presence of God. Sinamahan siya ng Panginoon. So tayo, kailangan umaga pa lang hinahanap natin yung presensya ng Panginoon. Dapat samahan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kahit saan man tayo magpunta, nakikipaglaban tayo sa kung ano man na pinagdadaanan natin. Ang laging tanong, Lord, sinasamahan ba ako? Ngayon namubuhay ba ako na pinapaboran ninyo? Na sumusunod sa inyo? So, kailangan umaga pa lang nananalangin na tayo, nagde-devotion na tayo, at umingi tayo ng gabay sa Panginoon para samahan niya tayo sa anumang gagawin natin at hingin natin yung presensya niya. So, yun yung sikreto. Seek God's presence to make life victory. So, hinahanap natin yung gabay ng Diyos. Kaya, sabi dito sa Genesis 39:2, ginagabay ng Panginoon si Jose, kaya na siya naging matagumpay. So, kahit anong sitwasyon pa natin, at ano bang gagawin natin, kailangan hanapin natin yung guidance na Lord. Kahit ano pa yung nakaka-apekto sa buhay natin, even short term or long term, kailangan ihingi natin guidance ng Panginoon. Desisyon ng Panginoon na, Lord, kung saan man ako dalhin, kailangan malaman natin na yung guidance ng Lord ang magdadala sa atin, kagaya ng mga pinag-aralan natin, na tayo mga tupa at ang Diyos ang ating shepherd, at dinadala niya tayo sa magandang pastulan, at yung will niya ang masunod, yung sinusunod natin. So, yung purpose niya sa buhay natin, yung dapat nating hanapin. At napakaganda kapag nasa presensya natin ang Lord araw-araw. Sa anumang oras, sa anumang ginagawa natin. At ginagay niya tayo sa anuman na pwede nating puntahan. Sa anuman na plano niya sa atin. At hanapin natin yung purpose niya sa buhay natin. So, always seek God's presence and seek God's guidance. At malaman natin kung ano yung purpose ng Lord para sa atin. So, yun lamang po. Magandang gabi sa lahat. God bless us all.